Sa dami ng mga bayani sa kasaysayan ng Pilipinas, marami sa kanila pamilyar na sa atin. Pero paano naman yung mga pangalan na hindi gaanong nababanggit sa mga libro? Ngayon, isa sa kanila ang bibigyan natin ng pansin. Si Mamerto Natividad, ang tinaguriang Batang General. Pero teka muna, bago tayo dumiretso sa kwento niya, tanungin muna natin ang sarili natin. Ano nga ba yung nagtutulak sa isang ordinaryong tao para isugal ang lahat? Ang buhay, ang pangarap, para sa bayan? Yan yung tanong na sasagutin ng kwento ng buhay niya. Kasi para sa kanya, yung sagot, hindi yan basta nanggaling sa ambisyon lang. Nagsimula ang lahat sa isang madilim at malagim na trahedya na tuluyang bumago sa direksyon ng buhay niya. So, umpisahan natin sa unang kabanata. Dito natin makikita kung paano itinanim sa puso niya ang binhi ng himagsikan. Ipinanganak si Mamerto Natividad sa isang pamilyang may mataas na pagpapahalaga sa katarungan. Abogado kasi ang tatay niya, pero gumuho ang mundo nila. Bakit? Kasi yung mismong ama niya naging biktima ng kawalang katarungan. Binitay siya ng mga Espanyol nang walang patas na paglilitis. At yung personal na trahedyam yun ang naging apoy na nagsindi sa kanyang pag-aalsa. At mula sa matinding pighati at galit, doon isinilang ang isang mandirigma. Dito na natin susundan kung paano siya umangat ng napakabilis bilang isa sa mga pinakabatang general ng ating revolusyon. Dahil sa sinapit ng ama nila, wala nang patumpik-tumpik. Si Mamerto at ang mga kapatid niya sumali agad sa katipunan. At hindi lang yon, sila pa yung bumuo ng isa sa pinakamatapang at kinatatakutang pangkat ng mga revolusyonaryo sa Nueva Ecija. Ang nakakamangha, kahit ang bata pa niya, lumabas agad yung galing niya sa diskarte at taktika. At dahil sa galing na yan, napansin siya at nakuha niya ang respeto ng mismong leader, si General Emilio Aguinaldo. Actually, ganyan kataas ang tingin sa kanya ni Aguinaldo. Sinasabing itinuring niya si Natividad bilang isa sa kanyang pinakamahusay na opisyal. Grabe, isipin mo yun. Sa dami ng mga veteranong general, isang kabataan ang talagang namukod-tangi. So, hindi lang siya magaling sa aktwal na bakbakan. Lumipat naman tayo sa talino niya pagdating sa strategy. Kasi dito natin mapapatunayan na hindi lang siya puro tapang, may utak din. Ano ba yung malaking problema noon? Sunod-sunod na binabawi ng mga Espanyol yung mga teritoryo, lumalakas si Ma. So kaya nga ng mga revolusyonaryo ng isang base, isang headquarters na ligtas. Anong solusyon ni Mamerto? Isang napakatalinong ideya. Ilipat natin ang sentro sa biyak na bato, isang natural na kuta sa kabundukan. Game changer yung galaw na yon. At sa biyak na bato, hindi lang siya nagplano ng mga laban. Dito makikita yung mas malaking vision niya para sa bansa. Naging isa siya sa mga pangunahing tao sa pagbuo ng pansamantalang constitution. Ibig sabihin, hindi lang siya mandirigma, isa ring siyang nation builder. Pero alam naman natin, lahat ng kwento ay may katapusan. Dadako na tayo ngayon sa kasukdulan ng kanyang maikli pero napakamakabuluhang buhay, ang kanyang huling laban. Nobyembre 11, 1897. Tandaan niyo yung petsang yan. Ito yung araw na huling nasilayan ng Batang General ang pagsikat ng araw. 26 na taong gulang, ganyan lang siya kabata. Sa edad na karamihan sa atin ay nagsisimula pa lang buuin ang buhay, si Mamerto Natividad nasa tuktok na ng kanyang paglilingkod sa bayan. At sa isang iglap, natapos ang lahat. Habang sinusuri niya ang posisyon ng mga kalaban sa Cabiao, Nueva Ecija, tinamaan siya. Isang bala nang mula sa isang sniper. Isang bala na kumitil sa buhay ng isa sa pinakamaliwanag na pag-asa ng revolusyon. Pero yung kamatayan ba niya, yun na ang katapusan ng impluwensya niya? Siyempre hindi. Dito natin pag-uusapan kung paanong ang maikli niyang buhay ay nagiwan ng isang pamana na pangmatagalan. Nung namatay siya noong Nobyembre, sobrang bumagsak ang morale ng buong kilusan. Napakalaki ng epekto nito na naging isa ito sa mga pangunahing dahilan kung bakit napabilis ang usapang pangkapayapaan. At pagdating ng Desyembre, nilagdaan na nga ang kasunduan sa biyak na bato. So yung sakripisyo niya direktang nagpabago sa takbo ng ating kasaysayan. So ano ang iiwan sa atin ng buhay niya? Una, siya ay isa sa mga pinakamaingat at pinakamadiskarteng general natin.
Pangalawa, yung ambag niya sa pag-oorganisa ng hukbo at gobyerno ay nagsilbing pundasyon. At higit sa lahat, pinatunayan ng buhay niya na yung galit na dulot ng inhustisya kapag ginamit sa tamang paraan, pwedeng maging pinakamalakas na puwersa para sa kalayaan. At dito tayo nagtatapos, pabalik sa isang tanong. Ang kwento ni Mamerto Natividad ay nagiiwan sa atin ng isang malalim na palaisipan. Ang kabataan ba ay isang hadlang sa paggawa ng mga dakilang bagay? O baka naman, yung kabataan mismo ang pinagmumulan ng kakaibang tapang at lakas? Isang bagay para sa inyo, para pag-isipan. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe at i-on ang notification bell para sa iba pang alamat at kwentong bayan. I-share mo rin ito para mas marami pang Pilipino ang makaalala ng kagandahan ng ating mga kwento.